Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The William Cornick Murder Case. June 26, 1998 nang isilang si William Cornick sa England. Ilang taon nang hiwalay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay isang devoted mother kay Will at sa nag-iisang kapatid nitong si Zach at nagtatrabaho bilang human resources manager. Habang ang kanya namang amang si Ian ay isang council executive at nakatira kasama ng kanyang bagong partner at kanilang batang anak sa isang village malapit lamang kina Will. Sa kabila ng divorce ng kanyang mga magulang, nananatiling masiyahing bata si Will at ine-enjoy pa rin ang kanyang happy family life. Si Will ay isang matalino at academically gifted na estudyante. Pumasa ito sa 5 GCSE exams at mayroong 100% attendance record sa Corpus Catholic College. Inilalarawan ito ng kanyang mga guro bilang palakaibigan, tapat at masigasig na bata. Wala itong anumang criminal record at hindi nasasangkot sa anumang gulo. Subalit nagbago ang lahat nang unti-unting mag-iba ang mga kinikilos nito ilang buwan bago nito gawin ang krimen. Sa edad na 12, na-diagnose si Will ng type 1 diabetes. Bagay na dinamdam nito dahil naging sagabal ito sa kanyang pangarap na makasali sa British Army. Sinasabing naging trigger ang diagnosis na ito sa biglaang pagbabago ng attitude at behavior ni Will. At isa na rito ang biglaang pagtatanim nito ng hindi mawaring galit sa kanyang Spanish teacher na si Anne Maguire. Si Anne Maguire isinilang noong April 5, 1953. Lumaki ito sa isang loving family. Bata pa lamang, pinakitaan na ito ng hilig sa pag-aaral. Noon pa man ay passion na ni Anne na maging isang teacher. Taong 1972, sa edad na 19, nakilala nito si Don Maguire, isang owner ng landscaping business. Ikinasal ang dalawa at biniyayaan ng 2 babaeng supling. Kinalaunan, inampon rin ng mag-asawang Maguire ang anak ng isa sa kapatid ni Anne na pumanaw. Patunay kung gaano mapagmahal sa mga bata ang mag-asawa, partikular na si Anne. Bukod sa pagiging caring mother, si Anne ay isa ring remarkable teacher. Pumasok ito sa Corpus Christian Catholic School 4 na dekada nang nakakalipas. Hindi matatawaran ang dedikasyon nito sa kanyang eskwelahan at mga estudyante. Nagtuturo ito ng Spanish at ang nagsisilbing head ng Year 11 nang lampas na sa 10 taon. At sa loob ng 40 taon, nakapagturo na ito ng 3 generation ng mga estudyante kabilang na ang mga magulang ng kanyang klase. Sobrang laki ng impact ni Anne sa kanyang eskwelahan kaya naman madalas itong inilalarawan bilang heart of the school. Subalit hindi lamang sa edukasyon sa classroom nakafocus si Anne, kundi parati rin itong iniintindi ang pangangailangang emosyonal ng mga estudyante lalo na ang mga mahihina ang loob. Ayon sa isa nitong estudyante, sobrang nagpapasalamat ito kay Anne dahil sa ibinigay nitong tiwala sa kanyang kakayanan, sa oras at effort na inilaan nito upang makamit kung anong meron siya ngayon. Samantala, pa 8 year pa lamang ni Will sa school, kinikimkim na nito ang walang saysay na galit kay Anne. At lalo pa itong lumala nang minsang pagbawalan nito ni Anne na sumama sa school trip nang hindi ito makapag-comply sa kanyang schoolwork. Gayunpaman, hindi nito inintindi ang utos ni Anne at sa huli ay sumama pa rin ito. Nang umattend si Will sa isang parents meeting kasama ang kanyang mga magulang, napuna ng mga ito na hindi tumitingin o nakikipag-usap si Will kay Anne. Hindi nito masikmura na makasama sa iisang kwartong kanyang teacher. Noon ay nilalamon na ito ng kanyang galit kay Anne sa puntong wala na itong ibang maisip kundi ang pagkasuklam na yon. Hindi naman maipagkakaila ang maitim na ugali ni Will pagdating sa kanyang online presence. Mayroon itong mga larawan ng kutsilyo sa kanyang cellphone at ang profile picture nito sa Facebook ay si kamatayan. At ang matindi, harap-harapan nitong ipinagmamalaki sa kanyang mga kaibigan ang plano nitong pagpatay kay Miss Anne, bukod pa ang pagme-message nito sa social media tungkol rito. Nang Christmas Eve noong 2013, nag-chat si Will sa isang Facebook friend at ipinaalam ang balak nitong brutal na pagpatay kay Mrs. Anne. Ngunit sa kasamaang palad, walang sumeryoso sa mga banta nito. Para sa mga kaibigan, normal lamang kay Will ang mga asta nito. Minsan pa umano ay nagdodrawing ito ng larawan ng dugo ang teacher habang nasa klase.
April 28, 2014, bumili si Will ng kutsilyo at isang bote ng Jack Daniel's whiskey upang mag-celebrate matapos gawin ang kanyang pinaplano. Bago ang pag-atake nito, ipinakita pa ni Will sa isang estudyante ang kutsilyong kanyang gagamitin at tinanong kung nais ba nitong makita kung gaano ito katalim. Sabay kindat at ngiti saka umalis. Samantala, 30 minutes na mula nang magsimula ang klase ni Anne sa Spanish. Nakayuko ito sa desk ng isang estudyante habang tinuturuan nito ng assignment, nang bigla na lamang sumulpot si Will. Dumiretso ito sa kinaroroonan ni Anne at walang habas itong pinagsasaksak. Si Will ay may taas na 6'2" habang si Anne naman ay 5'2". Wala itong kalaban-laban nang 7 beses na saksakin ni Will sa kanyang likod at leeg habang ito ay nakatalikod. Pinilit ni Anne lumabas ng room subalit hindi ito tinantanan ni Will. Sa lakas ng hiyawan ng mga estudyanteng saksi, isang teacher, si Susan, ang sumugod sa klase ni Anne at nakita ang makapanindig balihibong eksena. Dali-dali nitong dinala si Anne sa isang bakanting room habang pilit na inilalayo kay Will. Hinarangan na nito noon ang pinto ngunit nagpupumilit pa rin ito. Ayon kay Susan, hinding-hindi nito malilimutan ang mukha ni Will ng araw na yon. Wala umano itong bakas ng kahit anong emosyon. Samantala, tinawagan na noon ang emergency service, subalit bago pa man dumating ang ambulansya, sobrang dami ng dugo ang nawala kay Anne. Wasak ang tadyang nito at habang nasa ambulansya, nawala na ito ng malay. Kinalaunan, binawian ito ng buhay sa ospital. Samantala, kasabay nito, naroon pa rin si Will sa school at umaasta na parang walang nangyari. Isa sa mga kapwa estudyante ang sinabihan nito matapos ang krimen ng mga katagang good times. Maya-maya pa, dinala na ito ng 2 teacher sa lobby habang hinihintay ang mga pulis. Kalmado naman itong sumama nang dalhin sa custody. Dahil sa nakakabagabag nitong behavior matapos ang murder, ipinag-utos ng judge na sumailalim ito sa psychiatric assessment. Sa kanyang evaluation, inamin ni Will na nakakaranas ito ng suicidal thoughts, bagamat sa halip, ibinaling umano nitong kanyang mga naiisip kay Mrs. Anne. Ayon sa psychiatrist, mayroong psychopathic tendency si Will. Masyado umano itong padalos-dalos at walang empathy. Taglay ni Will ang katangian na bibihira lamang umano sa kanyang pasyente. Samantala, inamin rin ni Will na wala itong anumang pagsisisi sa kanyang ginawa. Ayon rito, nais niyang mahuli kaya naman sa school nito ginawa ang krimen. Gusto rin umanong makulong ni Will. Hindi anya ito nagulat sa mga nangyari, bagkus ay masaya at proud ito sa kanyang ginawa. Dagdag pa ni Will, nakasurvive ang past generations dahil sa pagpatay. Kailangan mo umanong pumili, mamatay o pumatay. Wala umano itong choice kundi patayin si Mrs. Anne sa halip na kitilin ng sarili. Alam rin umano ni Will na magagalit ang pamilya ni Anne pero wala ito ni katiting na pakialam. Sa trial, nagplead si Will ng guilty sa murder ni Anne. Kinalaunan, napag-alaman na halos 3 taon nang pinagpaplanuhan ni Will ang pagpaslang sa teacher nito. Gayunpaman, walang sino man sa mga higit na nakatatandang tao sa paligid nito, gaya ng kanyang mga magulang at teacher, ang nakakita ng senyales ng gagawin nitong krimen. Katunayan, ilang araw bago ang murder, umattend pa si Will sa birthday party ng kanyang lola. Maayos naman umanong mga ikinilos nito noon at nagpakita pa ng pagiging mabait at magalang na bata. Samantala, labis naman ang pagsisisi ng estudyanteng pinakitaan ni Will ng kutsilyo bago ang pag-atake nito. Kung nai-report lamang umano nito si Will, maaaring hindi na nangyari ang trahedya. Sa huli, nasintensyahan si Will ng minimum of 20 years in prison. Bagamat nagbabala rin ng judge nito na mula sa pride at kawalan ng pagsisisi ni Will, maaaring kailanman ay hindi na ito makalabas pa ng kulungan. Sa kabila ng appeal ni Will sa korte noong 2015, nananatili pa rin ang sentensya nito. Ayon naman sa ama ni Will, pinagsisisihan na ng kanyang anak ang ginawa nitong kasalanan at ginagawa nito ang lahat upang baguhin ang sarili.
Kung nagustuhan mo ang ating kwentong September krimen, 2014 ang petsa ng Sunny subscribe, retirement ni at Anne. comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay. Huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.